Okay guys, no, chiller muna tayo, chiller muna ang ating i-share ngayon guys na gagawin. So ito guys, ang problema po ng unit na to, no, bali empty po, wala po siyang preyon. So ginawa ko po, inisa-isa ko po yung condenser saka yung evaporator. So nilagyan ko po siya ng pressure. So itong pressure na to, ito po ay sa condenser, sa high side na side. And then ito yung niligtis. So ang ligtis namin to kahapon is nasa 150 PSI. So ngayon 0 na siya. Ito po ay sa evaporator na side. So ibig sabihin ang may leak guys is yung evaporator na line. So kaso lang hindi po natin to makita kung saan po banda yung leak kasi nakaseld po yung tube dito, and then sa kabila rin nakaseld. So ang i-share natin ngayon at gagawin, i-condemn natin to guys, no. Ito yung ilagay natin na evaporator. Yan, evaporator plate, in order ko po sa online. So ito po yung pinaka malapad na available, kasi merong mas malapad dito kasi kaso hindi na po kasya dito sa likuran, no. Yan. So ito dito natin to ilagay. Yan. So ito na po yung magko-cold ng cake or soft drinks, kasi ginagamit po ito sa cake, nilalagyan po ng cake. Yan. So ito na po yung halimbawa na evaporator nyo. So iba ginagawa, nag-recoil po dito ng tube na bago, recoil din dyan. Okay rin naman yan guys, pero ito na yung nasubukan ko na ilagay, tapos mas maganda sa tingnan compare doon sa recoil. Yan. So okay naman yung cold nya guys, good naman sa mga soft drinks, okay rin. Yan. So yan po yung i-share natin dito sa chiller na to. Okay, so umpisa na tayo guys. Ikabit na natin yung evaporator. 1 hour later. Okay, at ito na guys, naikabit ko na po yung plate. So hindi ko na ipakita kasi wala tayong manong video. At least yan, so naiplaster ko na po. Yan. So niribits ko lang para kung screw mabilis matanggal. Yan. So ito yung suction line at saka capillary tube. So tingnan natin dito sa likod. Sikip. Yan, so ito sa guys, no. Lumalabas siya dito. So ang gagawin natin, idugtong natin to sa suction na tube sa ilalim, and then yung capillary idugtong din natin. Tapos ito, lagyan natin to ng insulation kasi nagmo-moist to. Yan, so balikan ko po after natin magawa to guys, no. Okay. Okay, so ito na yung sinabi ko kanina na linya ng ating suction line. So ayan, nilagyan ko po siya ng rubber insulation papunta dito sa ating section line ng compressor. Ayan, so yan po ang kanyang capillary. Yan. At ngayon nagbabacuum po tayo para mag charge na po tayo ng refrigerant or freon. Yan, so para ma-overnight natin at ma-check natin bukas kung good na po ba ang kanyang lamig doon sa loob. Okay. Okay, ito na po yung ginawa natin guys, no. Overnight ko po ito. So ito kanyang evaporator na nilagay natin. So yan. So nag-ayos na siya. At nag-automatic na din. So reset natin sa nasa number 4.
Yan, so sensor ng thermostat dito ko din nilagay sa gilid kasi ito nakatusok doon sa taas yung sensor niya. So dito ko nilagay para ma-sense niya yung temperature. Yan. Okay, so good na pong ating ginawang chiller na kinondim natin yung evaporator. Ayan guys, so sana may na-share tayo kahit konting tips lang no sa paggawa natin sa ating chiller. Okay, so yun lang guys, and maraming salamat po and God bless po.